Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 211 nananatili ang kagandahan nito. Matapos mag-report ng auctioneer sa organizing committee, pumayag siya sa kahilingan ni Zachary. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan na simulan ang pag-set up ng ilaw, entablado, at kagamitan para sa seremonya ng panukala. Ang mga batang bisita sa kaganapan ay nagsaya at nag-alay ng kanilang mainit na pagbati kina Zachary at Alice. Sa panunood ng eksena, medyo nawala ang inis ni Alice kanina. Nang magsimulang tumugtog ang nakapapawing pagod na musika, maingat na ini-package ng staff ang Blossom Rain Diamond Ring na na-auction sa halagang 250 milyon. Sabay announce ng auctioneer. Kasabay nito, inanunsyo ng auctioneer na ibibigay sa kanila ng organizing committee ang isang diamond necklace na nagkakahalaga ng 100,000 para batiin sila ng maayos sa kanilang panukala. Ang kapaligiran sa Rosewood Prestige Auction ay nagbago sa isang kagalakan. Buong pagmamalaking kumapit si Alice kay Zachary, nakaramdam ng matinding kasiyahan. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Marshall sa VIP zone, nakangiting may pang-aalipusta. Marshall, kahit subukan mong gumawa ng gulo, anong magagawa mo? Money speaks volumes. Hintayin mo lang si Mr. Gill magpo-propose sa akin publicly on stage mamaya. Nilingan niya si Zachary, napabulalas siya, maraming salamat, Zachary. Alice, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nakagawa siya ng bahagyang awkward na ngiti. Puno ng pananabik, hinalikan ni Alice ang pisngi ni Zachary. Nakakatuwa akong marinig ang sinabi mong iyon. Pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Inilibot ni Ruby ang kanyang mga mata kay Alice, nanunuya. Ganito ba ang itsura ng kaligayahan? Nakakaawa ka. Nakaramdam ng inis si Alice sa komento, ngunit sa takot sa status ni Ruby, pinigilan niya ang kanyang sagot. Still, she insisted, Zachary, I'm genuinely happy. My happiness is not tied to money. Just having your care is enough for me. Kahit bigyan mo ako ng $1,000 na singsing, mamahalin ko pa rin ito. Paulit-ulit na tumanggo si Zachary, nag-iingat na huwag magsalita dahil sa takot na magalit si Ruby sa malapit. Sa sandaling iyon, hindi na nakatutok si Ruby sa kanilang palitan. Sa halip, siya ay nakatuon sa susunod na luxury item na malapit ng i-auction isang maalamat na kwintas na diamante na tinatawag na Eternal Moonlit. Ang kwintas na ito ay ginawa ng kamay ng kilalang master ng alahas, si Merrick Marchland, sa loob ng mahigit 8 taon. Ginawa ito mula sa D-Color FL Flawless Type IIA, Full Beauty, Diamante, ang pinakamahusay na magagamit. Ang mga diamante na iyon ay walang nitrogen at iba pang mga dumi, na nagbibigay sa kanila ng napakadalisay, walang kulay, at transparent na kalidad. Pagkatapos ng mga taon ng maselang craftsmanship, ito ay naging isang koro ng hiyas sa mga diamante na kwintas. Noong una itong inihayag sa Paville Jewelry Congress, naibenta ito sa isang astronomical na presyo. Ang kalidad ng mga materyales nito at ang mahusay na gawa ni Merrick, isang ikatlong henerasyong manggagawa ng Marchlands, ay tumugma sa tunay na halaga ng Eternal Moonlit. Bilang isang collectible, ang halaga nito ay hindi mabibili ng salapi. Dahil sa nakamamanghang hitsura nito, ang kwintas ay nakaakit ng maraming sikat sa mundo. Ang may hawak ng napakagandang pirasong ito, ang Frosthaven Diamond Museum, ay biglang nag-anunsyo na hindi ito ibebenta. Sa halip, nagpasya silang itampok ang kahangahangang Eternal Moonlit bilang bahagi ng kanilang koleksyon. 5 taon na ang nakalilipas, ang kwintas ay nasira sa panahon ng pagnanakaw sa museo, na ang Sapphire Crescent na bahagi ay scratched at pagod. Dahil dito, inimbitahan ng Frosthaven Diamond Museum si Merrick na ayusin ito. Habang ibinahagi ng auctioneer ang mga detalyeng iyon, nabihag na ang mga manunood. Sa sandaling iyon, ipinakita ng projection ang imahe ng Eternal Moonlit, na nagpasindek sa lahat. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas nito, buo ang kwintas. Pagkatapos ng 3 taon ng masusing pagpapanumbalik ni Merrick, muling isinilang ang natatanging sapphire diamond necklace.
Nagdagdag si Merrick ng isang pahiwatig ng ginintoang liwanag sa dating nasirang seksyon ng kwintas, na ginawang mas mapang-akit kaysa dati ang naayos na Eternal Moonlit. Mula sa sandaling nagsimula ang pagpapanumbalik, maraming mayayamang at kilalang mahilig sa alahas ang nagpahayag ng kanilang pananabik na makuha ito. Handa silang gumastos ng anumang kailangan para makuha ang hindi mabibaylang pirasong ito. Gayunpaman, pagkatapos ipahayag ni Merrick ang pagkumpleto ng libangan ng kwintas, nawala ito ng walang bakas. Sa loob ng 5 taon, ang Eternal Moonlit ay naging isang maalamat na pangarap na tila hindi makakamit. Kung mas bihira at mas mahalaga ang isang kayamanan, mas naging misteryoso ang halaga nito. Mula sa araw ng paglikha nito, ang Eternal Moonlit na kwintas ay tila nakalaan upang mamuhay ng isang alamat. Ito ay nagtiis ng hindi mabilang na mga pagliko at pagliko, na ginawa ang kasaysayan at simbolismo nito na lampasan lamang ang materyal na halaga. Ang madamdaming pagpapakilala ng auctioneer ay nagpapataas ng pananabik ng lahat, habang dahan-daang iginulong ng 4 na tauhan ang kwintas, ang purong gintong mga detalye nito ay kumikinang, patungo sa gitna ng entablado. Para bang ang Eternal Moonlit ay naglalaman ng isang celestial na kagandahan, kaaya-aya at nakasisilaw sa kadakilaan nito. Sa kabila ng hirap na dinanas nito, ito ay bumalik sa spotlight, na renew sa kanyang ningning. Nanatili ang kagandahan nito. Habang napuno ng mga bulungan ng paghanga ang silid, ibinunyag ng auctioneer ang opening bid para sa Eternal Moonlit 99 million. Excited na ikinapit ni Alice ang kanyang mga kamay. Ang kwentong ito ay hindi ka panipaniwala. Gusto ko ito. Zack Airy, mababa ang panimulang bid nito. Gusto ko rin itong kwintas. Hindi rin inaasahan ni Zack Airy na magiging ganoon kababa ang panimulang bid kaya tumango siya. Walang problema. Masayang hinalikan siya ni Alice, napakabait mo sa akin. Pagkatapos, lumingon siya kay Vera. Sa kutis at estilo ko, ang kwintas na ito ay magmumukha akong reyna. Dapat pag-aari ko ito. Humalaklak si Vera. Sa tingin ko ang huling presyo ay magiging mataas. Tumango si Alice. Oo, ang isang pirasong tulad nito ay hindi nagkakahalaga ng mas mababa sa 200 milyon. Ngumisi si Ruby at sumigaw, 500 million. Ang mga manunood ay sama-samang huminga, na sinundan ng mga tango ng pagsang-ayon. Ang isang brilyante na kwintas na may ganoong kalidad ay sulit ang halaga. Si Alice, na naliligaw sa kanyang daydream, ay nabalik sa realidad, natulala. Sino ang naglakas loob na itaas ang presyo ng labis? Nang mawala ang pag-asa niya, nilingan niya si Zack Airy. I like Eternal Moonlit. Can you get it for me? Naguguluhan, bamulong siya, Alice, 200 million na lang ang natitira ko. Inis na tingin sa kanya ni Alice, saka bamaling kay Vera. Vera, magkano ang pera mo? Gusto kong magbid para sa Eternal Moonlit. Walang pag-aalinlangan, iniabot ni Vera sa kanya ang isang card. May 400 milyon dito. Gamitin mo na lang. Vera, ikaw ang pinakamahusay. Masayang bulalas ni Alice habang hinahawakan ang card. Zack Airy, meron pa akong 100 million na sarili ko, so with this, we have a total of 700 million. Place the bid. Natigilan si Zack Airy, saka tumango. Sige, gagawin ko. 1 bilyon. Bago pa makakilos si Zack Airy, si Marshall sa VIP zone ay nagtaas ng presyo, na agad na naging dahilan para mawalan ng kumpiyansa sina Zack Airy at Alice. Sinusubukan na naman tayong guluhin ng asungot na si Marshall. Nagalit si Alice, halos bumangon upang magprotesta bago hamarang si Ruby sa kanyang bid na 1.5 bilyon. Natigilan si Alice sa pwesto habang ninisyan siya ni Ruby. Kung hindi ka makasabay, baka maupo ka na. Napatikip si Alice sa kanyang mga ngipin sa pagkadismaya, ngunit nagpigil, dahil alam niyang ang makapangyarihang pamilya ni Ruby sa Brookhaven-Marshall Alliance ay hindi isang taong madali nilang makatawid. 2 bilyon. Habang mukhang nasisiyahan si Ruby sa kanyang sarili, muling nagboom ang boses ni Marshall mula sa VIP zone. Huminga ang karamihan, napagtanto na tinaasan niya ang bid ng walang pag-aalinlangan. Nag-alinlangan si Ruby sa pagkakataong ito.
Gusto niya ang kwintas, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay isecure ang Violet Wyvern route para sa kanyang lolo, kaya hindi niya maubos ang kanyang pondo dito. Ngunit dahil sa pagkagusto niya sa kwintas, naisip niya ang halaga. Sinaman niya ng tingin si Marshall, tahimik siyang minumura. Hindi niya ito iginalang sa lahat makaganti siya sa kanya balang araw. Saglit na nag-isip si Ruby, binigyan ng isang sedilang sulyap si Marshall, at ngumisi. I bet he's about to max out, she murmured bago maingat na itinaas ito sa 2.1 bilyon. Agad na sinagot ni Marshall ang 3 bilyon, na iniwan ang auction room sa nakatulala na katahimikan. Si Daphne na kanina pa nagmamasid ay nagtatakang tumingin kay Marshall. Ang kanyang diskarte ay tila hindi katulad ng panunukso na ibinigay niya kay Zachary kanina ay seryoso siya sa bid na ito. Ngunit para kanino ang kwintas na ito? Alice. O kaya, hindi na naglakas loob si Daphne na mag-isip pa. Naunawaan niya na tiyak na hindi siya ang papaboran ni Divine Drakebane. Sa sandaling iyon, hindi na kinaya ni Ruby. Napatayo siya, halata sa boses niya ang frustration. Auctioneer. Naniniwala akong sinadya niyang manggulo. 4 na bilyon. Bago pa makasagot ang auctioneer, casual na itinaas ni Marshall ang kanyang paddle para magbid. Natigilan si Ruby. Pinipilit niya siya. Alam mo ba ang ginagawa mo? Galit na tinuro ni Ruby si Marshall. Kung sinasadya mong gumawa ng gulo, ang Brookhaven Marshall Alliance, 5 bilyon. Pinutol ni Marshall ang kanyang paninira, na inihayag ang kanyang bagong bid ng may kumpletong pagwawalang bahala. Ikaw, si Ruby ay nasa bingit ng pagwawala. Auctioneer, ginagawa niyang pangungutya ang auction na ito. Hindi mo ba ito tutugunan? Tumingin si Marshall sa auctioneer at mahinahong idineklara, kung may magbid ng mas mataas, diretso ko itong itulak sa 10 bilyon. Kabanata 212 dapat ito ay peke. Ang auction hall ay lubos na tahimik. Para sa isang brilyante na kwintas, ang bidding ay tumaas sa 5 bilyon, kahit na umabot sa 10 bilyon. Para kay Marshall, ang paggastos ng bilyon-bilyon ay parang walang hirap gaya ng paggastos lamang ng mga piso. Naiwang napahiya si Ruby sa pagpapakita ni Marshall sa publiko, na hindi na nabawi ang kanyang kinatatayuan. Malinaw ang kanyang mga salita, kahit gaano kataas ang ibid ng sinuman, tataas siya. Nakatakdang iuwi niya ang kwintas na iyon. Si Ruby, na palaging nakikita ang kanyang sarili bilang isang pribilehiyong anak ng pinuno ng Brookhaven Marshall Alliance, ay karaniwang walang problema sa pera. Ngunit dito, nakatayo sa harap ni Marshall isang lalaking tila walang limitasyon sa kayamanan. Ang mga akusasyon niya sa kanya na nag-uudyok ng gulo ay parang mahina. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagsimulang kumalat ang mga pangungutya sa karamihan. Kung hindi mo kayang magbid, ang pagbibintang sa iba na nagdudulot ng gulo ay walang katotohanan. At saka, sa VIP zone siya nakaupo, at nasa zone 1 ka lang. Sino ka para questionin ang yaman niya? Anong meron sa babaeng ito? Napakataas at makapangyarihang kumilos, dapat mag-isip bago magsalita. Ang mga taong walang ingat sa publiko ay pinapahiya lang ang kanilang sarili. Nang marinig ang malamig na mga pahayag na iyon, namula sa galit si Ruby. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kainsulto. Nanlilisik kay Marshall na may galit na kumikislap sa kanyang mga mata, sumirit siya, hamanin mo ba ako? Agad na tumahimik ang silid nang sumagot si Marshall na may mahinang ngiti, hamanin mo. Huwag mo akong pagtawanan. Kung hindi mo kaya ang kompetisyon, umalis ka na. Hindi mo ito bahay para pagtapakan. Fair na, tao. May sumigaw mula sa audience, na nagpapakita ng suporta kay Marshall. Eksakto. Huwag hayaang magustuhan ng isang spoiled, mayabang na babae ang mga bagay na sinisira niya. Oo, kung hindi niya kaya, umalis na siya. Nag-alab ang mga mata ni Ruby sa galit kay Marshall habang pumapalibot sa kanya ang mga mapanuksong bulong. Pinandilatan siya nito, mukhang handa ng sumabog. Auctioneer, hinihingi ko na imbestigahan mo siya. 5 bilyon para sa isang brilyante na kwintas. Siguradong wala na siya sa isip niya. I insist the committee checks if he really have those funds. Muling tumahimik ang bulwagan habang inaabangan ng mga manunood ang resulta.
5 bilyon para sa isang kwintas, lahat ay interesado kung magbabayad si Marshall. At this point, Alice, also indignant, chimed in, "I agree with MS Queen. He's a nobody. Saan siya kukuha ng 5 bilyon para makabili ng necklace?" Tinapunan ni Ruby ng malamig na tingin si Alice. Para kay Ruby, isang insulto ang pagtalakay ng 5 bilyon sa isang tulad ni Alice. Ngumisi siya. "Hiningi ko ba ang opinyon mo? Bumaling sa auctioneer," sinabi niya, "hinihingi ko ang agarang pag-verify ng kanyang mga asset. Kung hindi niya may back up ang kanyang bid, sige magbayad ka na." Putol ni Marshall, iniabot ang kanyang leopard print na access card kay Rita bago pa matapos si Ruby. Nagulat ang buong audience. Lahat ng mata ay nabaling kay Ruby, na ngayon ay puno ng paghamak. Ano ang natitira upang makipagtalo? Ang pagbabayad sa lugar ay ang pinakamalinaw na patunay. "Nagpapagawa ka lang." Sigaw ni Ruby, bigo at ayaw maniwala na totoo ito. Humalaklak si Marshall. "Ignorante na babae. Kapos ka sa pera at ugali. Sino ba yang tinatawag mong bastos? You jerk." Pulang-pula sa galit ang mukha ni Ruby nang sumigaw siya pabalik, nakalimutan na niya ang kanyang imahe. Umiling si Marshall, natuwa. "Dapat ang buong pamilya mo ay kapareho mo." Hindi napigilan ni Vera ang mapatawa, nakitang nakakaakit ang pagiging prangka ni Marshall. "Hahaha, nakakatawa ka." Sandaling natahimik ang mga tao, pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Nakakamangha ang lalaking ito. Naglakas loob talaga siyang insultuhan ang anak ng pinuno ng Brookhaven Marshall Alliance, napaka-cool niya. Ang isang hindi makatwirang babae tulad nito ay nararapat. Lalo lang tumindi ang galit ni Ruby sa daldalan ng mga tao. Ang pagharap sa isang tulad ni Marshall, na hindi naglalaro ng anumang mga patakaran, ay hindi makapagsalita. Gumalaw ang 4 na bodyguard niya na parang susugod sa VIP zone, pero sumigaw agad si Anthony, "Bumalik ka." Sa kabila ng walang direktang utos mula kay Ruby, mukhang handa pa ring kumilos ang mga bodyguard. Malamig na nagbabala si Anthony, handa ba ang Brookhaven Marshall Alliance na umahan laban sa Neviles? Natigilan si Ruby, naiintindihan ang bigat ng kanyang banta. Ang pananakit sa mga Neville, isang makapangyarihang pamilya ng martial arts, ay isang bagay na hindi kayang bayaran ng kanyang alyansa. Nilunok niya ang galit, hinintay niyang dalhin ni Rita ang leopard print access card ni Marshall sa auction stage at iniabot ito sa auctioneer. Sinundan ng lahat ng mga mata ang card, na may mga taong nagpipigil ng hininga. Matamang nanunood, si Ruby ay naging balisa. Kung ang card ay may hawak na sapat na pera para sa kwintas, ang kanyang kahihiyan ay magiging napakalaki. Ipinakita ng auctioneer ang card at inilagay ito sa card reader. Lumapot ang kapaligiran habang napuno ng tensyon ang silid. Beep! Dumating ang hindi inaasahang alerto mula sa makina. Ang card na ito ay hindi wasto. Isang alon ng kawalang kasiyahan ang bumalot sa karamihan, at humagalpak ng tawa si Ruby sa gitna ng ingay. Magulo siya. Si Rita ay lumitaw na natigilan, nakasandal para sa isa pang tingin. Paano magiging invalid ang card ni Marshall? Mukhang nagulat din si Daphne, iniisip kung nagkamali ba ng card si Marshall. Muntik na siyang makipag-ugnayan sa Departamento ng Pananalapi ng Violet Crest International, ngunit nag-alinlangan nang makita niya ang hindi nababagabag na ekspresyon ni Marshall. Tumawag si Ruby, auctioneer, "I demand an explanation. He's turned this auction into a circus. Akala ba niya nandito lang tayong lahat para magsaya?" Ang taong namamahala sa auction, si Zaid, ay mabilis na umakyat at kinuha ang leopard print access card. Sa pagsusuri nito, napansin niyang hindi ito isang pangkaraniwang bank card. Sa paggunita sa paalala ni Anthony tungkol sa kahalagahan ni Marshall sa mga Neville, nadama ni Zaid ang kumpiyansa na hindi hihilahin ni Marshall ang isang stunt na tulad nito. Paano siya posibleng magpakita ng diwastong card? Maingat na nagulat si Zaid kay Anthony, na sinuri ang card nang nakakunot ang noo. Bigla niyang naalala na si Tristan, ang ulo ng pamilya, ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na card reader para sa mga sitwasyong tulad nito.
Ang ilang mga aristokrata ay gumamit ng natatangi, kumpidensyal na mga card sa pagbabayad na naiiba sa mga regular, na nag-iimbak ng impormasyong may mataas na seguridad na hindi ma-access ng mga regular na card reader, na kadalasang nabigong ay proseso ang password nito. Lalo na sa malalaking halaga, ang may-ari lamang ang maaaring magpatakbo nito, na pumipigil sa anumang hindi autorisadong paggamit. Nang makita ang mga nabigong pagtatangka, naghinala si Marshall. Hindi pa niya talaga sinubukang gamitin ang card na ito bago pa kaya na-bluff si Old Fred. Sinabi niya na mayroon itong trilyon at nakatanggap ng pang-araw-araw na deposito ng bilyon-bilyon, ngunit ngayon ay hindi ito gumagana. Mabilis na inutusan ni Anthony ang espesyal na card reader na dinala niya, habang si Ruby ay patuloy na sumisigaw ng mga akusasyon. Nagsimulang pagdudahan ng mga bisita sa karamihan si Marshall, na naghinala na siya ay nagdudulot ng gulo sa simula pa lang. Nang tuluyang mailagay ni Anthony ang leopard print na access card sa reader, napabuntong hininga ang lahat. Ngunit sa kabila ng maraming pagtatangka, nanatiling hindi tumutugon ang makina. Nagkaroon ng ingay ang silid ng tumindi ang galit ni Ruby. Mr. Anthony, halatang nandito ang lalaking ito para manggulo. Hinihiling ko sa auction house na kumilos kaagad. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Anthony, na pagtanto ang kalagayan. Ang pagwawaksi sa bayad ni Marshall ay hindi isang madaling opsyon. Hindi lamang nito mapapahiya si Marshall ngunit ilalagay din ang mga Neville sa isang mahirap na lugar. Nagsimulang bumangon si Daphne, handang pumasok, ngunit pinigilan siya ni Marshall. Naalala niya ang sinabi ni Old Fred na siya lamang ang maaaring gumamit ng card, dahil partikular itong nakakode sa kanyang DNA. Lumapit si Marshall sa harapan, kinuha mismo ang card, at inilagay sa nagbabasa. Ang makina ay tumunog ng isang malinaw na ding. Cash deposited 5 billion. Ang maingay na auction house ay biglang tumahimik, at si Ruby ay natigilan sa gulat. Hindi pwede. Imposible ito. Sigaw niya, natigilan na ang 5 bilyon ay maaaring ilipat ng napakabilis. Ang nasabing gawa ay lampas sa anumang normal na bank card. Peke yan. Dapat peke. Kinuha ni Zaid ang isang resibo ng paglipat mula sa isang miyembro ng kawani sa pananalapi at itinaas ito para makita ng lahat. Si Ruby, hindi pa rin kumbinsido, ay direktang nagtanong kay Anthony, Mr. Anthony, naglipat ba siya ng 5 bilyon sa account ng mga Neville? Malamig na sagot ni Anthony, Ms. Quinn, kung pipilitin mong magdulot ng gulo, maaari itong makita bilang isang sadyang insulto sa pasensya ng mga Neville. No, please, Mr. Anthony. Nauutol na sabi ni Ruby, na pagtanto ang kaseryosohan ng kanyang mga sinabi. Hindi siya pinansin, hinarap ni Anthony si Marshall, humihingi ng paumanhin sa pagkaantala, I'm sorry for the inconvenience, Mr. Ortega. Tumango si Marshall at bumalik sa kanyang upuan sa VIP zone. Mabilis na natapos ang insidente, nabuo ang impluwensya ni Marshall. Wala nang nang-ahas na tanungin o hindi siya igalang isang taong may kakayahang basta-basta mag-swipe ng 5 bilyong ipinag-utos. Samantala, naiwan si Alice na naguguluhan, pilit na inaalam ang sitwasyon. Maaari bang ilipat ni Marshall ang napakalaking halaga? Sa gitna ng mga tao, natapos ng staff ang paghahanda ng maalamat na kwintas para ihatid kay Marshall. Itinuro ang Zone 1, itinuro niya, ibigay mo sa babaeng iyon. Nagkagulo ang buong bulwagan. Casual siyang nagbigay ng 5 bilyong kwintas kung sino ang maswerteng babae. Sinundan ng lahat ng mga mata ang kilos ni Marshall, at ang spotlight ay nakatutok kay Ruby. Kabanata 213 Bakit mo siya inaakit? Natigilan si Ruby. Ano kayang ibig niyang sabihin dito? Mabangis siyang lumaban, nagbuhos ng 5 bilyon para mapanalunan ang Eternal Moonlit, at ngayon ay ibinibigay niya ito sa akin. Naiwan namang nagtataka ang buong audience sa auction. Ano nga ba ang nangyayari sa dalawa? Anong klaseng eksena ang lumaganap dito? Matapos kumpirmahin ng auctioneer ang desisyon ni Marshall, inutusan niya ang 8 kawani na dalhin ang Eternal Moonlit na may paggalang kay Ruby sa Zone 1. Lahat ng kababaihan sa silid ay nakatingin kay Ruby sa spotlight, na labis na inggit. Pero parang hindi siya natuwa gaya ng inaasahan nila.
Sa sandaling ang kanyang unang pagkagulat ay nawala, ang kanyang pinong mukha ay nagsiwalat lamang ng paghamak at galit. Dahan-daang tumayo si Ruby, na nagbibigay ng malamig at mapang-asar na tingin sa mga nanunood. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagmamataas at pangungutya. Mabilis na inilipat ng operator ng ilaw ang puting mga ilaw sa entablado sa isang kaakit-akit na bahaghari, na pinaliguan si Ruby sa isang mahiwagang glow. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng makukulay na mga ilaw, siya ay tila halos ethereal. Habang pinapanood si Ruby sa spotlight, nakaramdam si Alice ng matinding sama ng loob at selos. Ang unggoy na iyon, si Marshall, ay gumastos ng 5 bilyon para makabili ng diamond necklace sa isa pang babae. Saan niya nakuha ang perang iyon? Dapat kay Daphne yun. How dare he use the money's MS West to buy a necklace for someone else? What a scoundrel! Nataranta rin si Vera, hindi niya maintindihan ang laro ni Marshall. Humingi siya ng regalo sa kanya, at tumanggi ito, na ikinainis niya. Sa pamamagitan ng mga ilaw ng bahaghari na nagliliwanag, ang magandang mukha ni Ruby ay tila nagyayelong gaya ng dati. Kaya, napakatagal ng hanggal na ito para makuha ang atensyon ko gamit ang eternal moonlit na kwintas. Sa tingin niya ba, madali akong ma-impress? Well, naiintindihan ko na ngayon. Sa umpisa pa lang, sinadya niyang lampasan si Zachary, itinaas ang presyo ng Blossom Rain, umaasang mapapansin ko siya. At ngayon, pinalaki niya ang halaga ng kwintas na ito mula ilang bilyon hanggang 5 bilyon para lang maibigay sa akin. Sa tingin ba niya hahangaan ko siya dahil dito? Napaka-absurd. Bilang anak ng pinuno ng Brookhaven Marshall Alliance, hindi ko kailangan ng mababaw na lalaki para ibigay sa akin ang gusto ko. Ang mga lalaki ay nag-grovel para sa aking pabor mula noong ako ay bata pa, ginagawang tanga sa kanilang mga sarili para sa isang pagkakataon upang mahuli ang aking mata. Ang kanyang mga pagtatangka ay naiinis lamang sa akin. Na may malamig na ngiti, nilingan ni Ruby si Marshall. Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ayoko sa kwintas na iniaalok mo sa akin. Kahit 50 bilyon ang ginastos mo, hindi pa rin ako magiging interesado sa iyo. Natahimik ang buong Rosewood Prestige Auction. Iyon ang tiwala ng anak ng pinuno ng Brookhaven Marshall Alliance. Ang isang 5 bilyong bid sa isang kwintas ay walang halaga sa kanya. Napatingin si Marshall kay Ruby sa spotlight. Sino ba nagsabing ibibigay ko sa iyo? Ang kanyang mga salita ay nagulat sa karamihan. Exactly. Kailan pa niya sinabing binigay niya ito kay Ruby? MS Queen jumped to conclusions. She's been spoiled all her life, thinking everyone will give her the best. Sobrang biro. Nakakaaliw ang lalaking ito. Sa makulay na spotlight, si Ruby ay lubos na naalis, ang kanyang ekspresyon ay madilim at galit na galit. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may mapanganib na kislap. Sa sandaling iyon, gusto niyang mabuta si Marshall ng kutsilyo. Mula nang makatagpo siya ngayong gabi, siya ay walang iba kundi napahiya at nagtulak sa kanyang limitasyon. Tapos na siya para. Kahit sinong humakbang sa akin ay hindi magiging maganda ang magiging resulta. Nang mapansin ang kanyang pagkakamali, mabilis na inilipat ng operator ng ilaw ang mga makukulay na beam mula kay Ruby at papunta kay Alice. Napabuntong hininga ang lahat. Nagbid pala si Marshall sa Eternal Moonlit para sa kanya. Pero teka, may boyfriend na si Alice. Ano ang nangyayari dito? Ito ba ay isang uri ng live na proposal showdown? Natigilan din si Alice. Nanginginig ang mga kamay niya, napatikip sa bibig niya sa gulat habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Si Marshall ay nagpaka-extreme para lang manalo sa akin. 5 bilyon ang ginastos niya sa kwintas na ito, dahil lang sa narinig niyang gustong mag-propose sa akin ni Zachary. Dapat ko bang tanggapin ito, o baka maglaro ito ng cool, na nagpapalimot sa kanya para sa aking pagtanggap? Hindi talaga ako makapagdesisyon. Sa sobrang pagkataranta, hinawakan ni Alice ang braso ni Vera at bumulong, Vera, hindi ako makapaniwala na hinahabol ako ni Marshall ng ganoon katindi. Dapat ko bang tanggapin ang kwintas na ito o? Napansin ni Marshall ang paghalo ng ilaw at iminuwestren niya ang auctioneer, at sinabing, ibigay mo kay MS Vera Silva.
It's her birthday gift from me. Habang nagsasalita siya, lumipat ang spotlight kay Vera. Natigilan si Alice, pagkatapos ay tumalon, ang kanyang mga titig ay nakatutok kay Marshall, ang mga mata ay puno ng hinanakit. Marshall, nakakadiri ka. Ginagawa mo ba ito para lang mapasailalim sa balat ko? Alam mong magpo-propose si Zachary sa akin ngayon, at ikaw ang nag-stage nito. Ito ba ang iyong ideya ng kasiyahan? Here's your chance. Sabihin mo sa auctioneer kung para kanino talaga ang kwintas, kung hindi, tuluyan akong mawala sa iyo. Ang auction hall ay buzzed sa kaguluhan. Nagtaas ng kilay si Marshall at tumawa. Sino ka sa tingin mo? Para kay Vera ang kwintas na ito. Vera, kung ayaw mo, ibibigay ko na lang. Hindi nakaimik si Vera, gulat na gulat. Ang reg along ito ay biglaan, napakahusay. Gusto ko yan for sure. Bulalas ni Vera, tumatalon sa kanyang mga paa. Napaka-extravagant na lalaki. Ito ay 5 bilyon. Paano mo masasabing ibibigay mo ito? Lahat ng mata sa Rosewood Prestige Auction ay nakalok kay Vera. Sa sandaling iyon, siya ang naging bida ng kaganapan, ang pinakamaliwanag na presensya doon. Kahit ngayon, nahirapan si Vera na paniwalaan ang nangyayari. Sa ilalim ng makulay na mga ilaw, natagpuan ni Vera ang kanyang sarili na biglang nabulunan, ang kanyang emosyon ay nanag sa kanya hanggang sa tumulo ang kanyang mga luha. Marshall, ang kulit mo. Bakit ang bait mo sa akin? Mula nang pumanaw ang kanyang ina, walang nag-aalaga sa kanya ng ganoong paraan. Marshall, J** ka. Bakit mo ako inilunsad ng biglaang sorpresa? Hindi ako naging handa. Natigilan si Vera sa ginawang kilos, nahirapan siyang makabawi. Natahimik ang auction hall hanggang sa mapuno ng kusang tawanan at palakpakan ang silid. Nagsimula ang isang malambot na rendition ng birthday song habang marahang inalok ng isang staff ang kanyang tissue. Pagkatapos niyang tumango, tinawag siya ng auctioneer sa entablado at inilagay ang napakagandang eternal moonlit na kwintas sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na ang dating hindi kilalang Vera ay napakaganda na may magandang mukha at balingkinitan. Ang maalamat na blue sapphire diamond necklace sa kanyang leeg ay lalong kuminang. Ipinamalas nito ang kanyang pambihirang kagandahan at kakisigan. Kaagad, lahat ng naruroon ay labis na naakit sa kanyang nakamamanghang alindog at kagandahan. Sa pagmamasid mula sa malayo, si Alice ay nanlilisik na may pait. I can't believe you've seducing Marshall behind my back all this time. Matagal na napawi ni Vera ang gulat at pagkalito na naramdaman. Upang sumikat sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw ng sandaling ito, upang yakapin ang kagandahan ng kanyang kabataan, bawat babae ay nangarap ng mga ganoong bagay. Sa simula, ito ay isang panandaliang pag-iisip, isang bagay na hindi niya akalaing mangyayari sa kanya. Pero ngayon, hindi siya makapaniwala na magkakatotoo ang kanyang pangarap. Habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, napabulalas siya, Marshall, salamat. She continued, gusto ko lang ng simple, tulad ng mga sandals na ito. $10 lang ang halaga nito, pero mahal na mahal ko sila. Isuot ko ito palagi. Nang marinig ang kanyang mga salita, nag-zoom in ang lighting operator sa kanyang berdeng slip-on na sandals. Nagulat ang mga manunood, nagtatawanan at nag-react na may pagkamangha. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang tao na gumawa ng gayong murang mga sandals na mukhang kaakit-akit. Hindi nagtagal, nagpalakpakan at nagpalakpakan ang mga tao. Napaawang ang bibig ni Marshall. Nagulat siya na ang simpleng kilos niya ay may matinding epekto kay Vera. Siya ay may tunay na talento sa pagpukaw ng damdamin. Upang ipagdiwang siya, nagpadala ang mga Neville kay Vera ng isang mapagbigay na regalo sa kaarawan. Sa entablado, talagang naramdaman niyang ipinagdiriwang niya ang pinakamasayang kaarawan mula nang mamatay ang kanyang ina. Nang matapos ang lahat ng kasiyahan, nagmamadaling pumunta si Vera sa V-Zone at hinalikan ang mukha ni Marshall, na nagdulot ng panibagong hingal mula sa mga manunood bago siya mabilis na bumalik sa kanyang upuan. Malamig na senggal ni Alice. Vera, hindi mo ba naisip na medyo hindi nararapat ang ginawa mo? Natigilan si Vera at nagtanong, hindi nararapat. Ano ang ginawa ko?
Pinandilatan ni Alice ang kwintas ni Vera, puno ng hinanakit. Alam mo bang noon pa man may gusto na sa akin si Marshall? Bakit mo siya inaakit sa likod ko? You're supposed to be my best friend. Hindi ka ba nakokonsensya? Naiwang tulala si Vera. Alice, wala akong ideya sa sinasabi mo. Matagal mo nang ni-reject ang engagement niyo ni Marshall. Wala na kayong ugnayan. How I interact with him shouldn't concern you. She added, and you're about to marry Zachary. Why should it matter to you who Marshall date? Bakit wala akong pakialam? Napabalikwas si Alice. Alam ng lahat na si Marshall ay nagsisikap na mabawi ako. Humalaklak si Vera. Alice, you're just imagining things. Marshall has never had feelings for you. You've always looked down on him, considering him beneath. Why would he matter to you? Malamig na sagot ni Alice, walang pagbabago yan. Kung wala ang pahintulot ko, hindi siya dapat nakikipag-date sa iba. Kabanata 214 na sasampalin kita kalokohan. Ang boses ni Alice ay umalingaw sa buong silid, at ang kanyang mga salita ay sapat na malakas para marinig ng maraming tao sa auction. Habang nagsasalita siya, lumakas ang kanyang kasabikan, kahit na nagpapos ang auctioneer sa entablado. Nasisiraan na ba siya ng bait? Tatanggapin na niya ang proposal ni Mr. Gill, pero ganito pa rin ang sinasabi niya. Why does it even matter to her that Mr. Ortega giving a gift to someone else? Hindi sila magkasama. Nagdilim ang ekspresyon ni Zachary habang nakikinig sa mga bulungan sa kanilang paligid. Alice, tone it down. Lahat ng tao dito nakikinig sa'yo. Nang marinig niya ang mga salita ni Zachary, isang masamang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nahihiya ka ba, Zachary? Kung nahihiya ka, bakit hindi ka nagbid para sa akin ng Eternal Moonlit na kwintas? Pakiramdam ni Zachary ay parang sinampal siya sa harap ng lahat. Huminga siya ng malalim at mahinang sinabi, Alice, control yourself. Don't fall into Marshall trap. He's purposely trying to make you react. Medyo kumalma si Alice, nawala ang galit sa kanyang tingin. Nagpatuloy si Zachary, isipin mo, walang resources si Alice Marshall para dito. Saan niya nakuha lahat ng pera? 5 bilyon para sa kwintas na iyon. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang pondo. Siguro hiniram niya sa Dons o nakuha kay Daphne para magpakitang gilas. Plano kanyang guluhin, at mukhang gumagana. Ngumisi si Alice, bumalik ang mapang asar niyang ngiti. Tama ka, Zachary. Muntik ko na siyang maabyutan. Pinagkakaguluhan lang ako ni Marshall. Tumango si Zachary. Malamang alam niyang magpo-propose ako sa'yo ngayon. Dahil sa selos, nagpakita siya at nagpasya na ibigay ang kwintas na iyon kay Vera. Umiling si Vera, nalilito sa kanilang mga palagay. Perfect match talaga sila. Ang ganitong uri ng imahinasyon ay sino pa ang makakaisip ng ganoong kalokohan? Hindi bababa sa hindi nakakapinsala ang kanilang mga teorya hanggat hindi nila iniistorbo ang kaganapan. Alice, once we're married, you'll have access to the Gills, billions, tuwang-tuwang sabi ni Zachary sabay hawak sa kamay niya. At sa mga shares na pagmamayari mo na sa Millers, makokontrol mo ang higit pa sa pinangarap ni Marshall. Tumango si Alice nang may pag-iisip. Nang makita siyang kumbinsido, nagpatuloy si Zachary, hindi ka ba pumunta ngayon para kunin ang bihirang tilamisa na iyon para sa iyong lolo? Matutuwa siya na baka maipasa pa niya ang kanyang mga bahagi sa Miller Group. Isipin ang yaman na magkakasama tayo sa hinaharap. Maaari tayong bumili ng higit sa isang kwintas kung gusto natin, siguro 3 o 4. At saka, ang perang ginamit ni Marshall para sa kanyang bid ay hindi naman sa kanya. He's just a nobody without a real background trying to act high class. Why get mad over him? Tumawa si Alice, mas gamaan ang kanyang kalooban. Tama ka, Zachary. Bakit hindi ko nakita iyon kanina? Marshall, just a nobody. Nakakalokong sayangin ang energy ko sa galit sa kanya. Dahil doon, sinulyapan niya ng masama si Vera at Nishan. Pagkatapos ng auction, baka mapunta sa iba ang kwintas na ito. Hindi siya pinansin ni Vera, tumutok si Vera sa auctioneer na naglalahad ng susunod na item.
Sumulyap si Ruby kina Zachary at Alice at hindi makapaniwalang bamulong, may mga taong walang utak ba talaga? Narinig ni Alice ang kanyang komento ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili sa pagpapaputok pabalik. Alam ang koneksyon ni Ruby bilang anak ng pinuno ng Brookhaven Marshall Alliance. Zachary, mamaya sa proposal, we have to make it big. I want everyone to see you as the happiest couple, she said. Tawa ng tawa si Zachary. Talaga, Alice. Sisiguraduhin kong makikita ng lahat ng tao rito ang kaligayahan mo. Sabay silang tumawa, malakas at walang pigil ang tawa nila, dahilan para sumimangot ang auctioneer at sinabing, please keep it down, or security will have to escort you out. Natahimik sila, at nagpatuloy ang auction. Sa susunod na round, ilang luxury item ang nabili, kahit isa sa mga ito ay hindi tumugma sa naunang mainit na palitan nina Marshall, Ruby, Zachary, at ang iba pa sa mga tuntunin ng drama. Sa kalagitnaan, ang auctioneer ay nag-anunsyo ng isang intermission at ipinaalam sa lahat ang tungkol sa isang seremonya ng panukala para kay Zachary at Alice sa entablado, na nag-aanyaya sa lahat ng mga bisita na manatili at manood. Pagkatapos mag-announce ng auctioneer, sumulyap si Alice sa VIP zone kung saan nakaupo si Marshall. Sa sandaling iyon, tumayo siya at tinungo ang exit ng auction hall, kasunod sina Daphne at Rita. Nang makita ng mga tao ang kanilang daan patungo sa pintuan, mabilis silang humiwalay para makapasok sila. Ngumisi si Alice at tumayo para habulin sila. Nang mapansin ang kilos ni Alice, sumugod din sina Zachary at Vera patungo sa labasan. Marshall, tahan na. Tawag ni Alice habang tinutulak niya ang mga tao para maabot siya. Nang makita siya ni Marshall na nakaharang sa kanyang dinaraanan, nagtaas siya ng isang kilay at nagtanong, anong problema? Sinalubong ni Alice ang kanyang walang pakialam na tingin at sinabing, Marshall, bakit ka umalis sa auction? Naiinis ka ba sa pag-propose sa akin ni Zachary mamaya at sinusubukang iwasan ito? Tumango si Vera, Alice, anong ginagawa mo? Tinabi ni Alice si Vera. This is none of your concern. Tinanong ko siya kung bakit siya umalis sa auction hall. Bakit hindi siya tumuloy para sa proposal ni Zachary? Malamig na sagot ni Marshall, why would your proposal concern me? Paanong hindi? Di ba pumunta ka dito ngayon para magpakitang gilas? Sarcastic na sagot ni Alice. You made a fool of yourself giving Vera that necklace. Wasn't that just to provoke me? Alam mo namang nag-propose si Zachary sa akin, aalis ka ba dahil hindi mo na kaya ang galit at lungkot mo? Boring. Sabi ni Marshall habang nilalagpasan siya. Nang makitang hindi siya nito pinansin, naasar siya. How dare you treat me like this? Sigaw nito na sumugod ulit sa harapan niya. Stop! Sa tingin mo ba ang ibig sabihin ng paglaktaw sa proposal ceremony ko ay? Humakbang si Rita. Get lost! Kung abalahin mo ulit si Mr. Ortega, I swear sasampalin kita ng kalokohan. Si Alice ay likas na umatras ng isang hakbang. Nang mapansin ang nagyayelong mga titig nina Daphne at Rita, mabilis siyang umimik. Ms. West, Ms. Clayton, gusto ko lang ipaalala sa iyo na manloloko si Marshall. Dinaya niya ang pera mo. Ngumisi si Daphne. Kailangan ko ba ng payo mo kung paano haharapin ang mga bagay-bagay? Kung maglakas loob kang tawaging manloloko muli si Mr. Ortega, hindi ako magdadalawang isip na kumilos laban sa mga Miller. Nagulat si Alice, naramdaman niyang hinayla siya ni Zachary pabalik. I'm sorry, Ms. West. Hindi maganda ang pakiramdam ni Alice ngayon. Alam ng lahat ang reputasyon ni Daphne, at kapag gumawa siya ng ganoong pananakot, sinadya niya iyon. Kontrolin mo ang babae mo. Malamig na sabi ni Daphne. Kung maglakas loob siyang magsalita ulit sa harap ko, magsisisi siya. Humakbang si Vera para makialam. Napagtanto niya na kung hindi dahil kay Marshall, matagal nang pinabagsak ni Daphne si Alice. Habang papalapit si Vera ay tumango si Daphne sa kanya. Pagbati, Ms. Silva. Natigilan sina Alice, Zachary, at maging si Vera. Sa lahat ng kanyang oras sa Harmonfield, hindi kailanman binati ni Daphne ang sinuman ng ganoon kagalang-galang.
Saglit na natahimik si Vera bago nagawang sabihin, Greetings, Ms. West. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang maaaring napagkamalan siya ni Daphne bilang kasintahan ni Marshall, na nagpapaliwanag ng paggalang. Sa pag-iisip niyan, siya ay nasa mabuting kalooban. Iniugnay niya ang kanyang braso kay Marshall at sinabing, Salamat, Marshall. Sinulyapan siya ni Marshall at dahan-daang inalis ang braso niya. Birthday gift ko na sayo. Sapat na ba? Ito ay higit pa sa sapat. Bulalas ni Vera na halos mapahagalpak sa tawa. Napagtantong lahat ay nakatingin sa kanya, mabilis niyang inayos ang sarili. Marshall, mabibigyan mo sana ako ng mas mura, pero todo-todo ka at gumastos ka ng 5 bilyon. Ngayon ay nagsisimula na akong mapahiya. Nang makita ang pananabik ni Vera, naisip ni Marshall, kailan pa siya nakaramdam ng hiya. Pagbati, Mr. Ortega, Ms. West. Pinangunahan ni Anthony ang mga Neville upang mabilis na lumapit. Samahan mo kaming uminom ng tsaa sa VIP lounge sa halftime, Mr. Ortega. Agad namang binitawan ni Vera ang kamay ni Marshall at tumabi. Tumango siya. Oo naman. Gusto pang magsalita ni Alice, ngunit hinarang siya ng ilang katulong mula sa mga Neville. Habang si Marshall ay napapaligiran ni Daphne, Rita, at ang mga Neville na patungo sa VIP lounge, nakatayo doon si Alice, nalilito. She muttered, Why would the Nevilles invite him for tea? It doesn't make sense. Mr. Anthony should be inviting someone like Mr. Liam, not a loser like Marshall. Nang makitang parang katulong sina Daphne at Rita na sumusunod sa likuran ni Marshall ay lalo siyang nataranta. Ano ang ginawa ng asungot na si Marshall para magkaroon ng ganoong paggalang mula sa mga maimpluwensyang pamilyang iyon? May sikreto kaya siya na hindi niya alam. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga tauhan sa auction, hinihimok sila. Mr. Gill, Ms. Miller, handa na ang komite para sa iyo. Mangyaring bumalik sa auction hall para sa seremonya ng panukala. Maikli lang ang oras, May 15 minuto ka lang. Mabilis na sumagot si Zachary, Salamat. Pupunta kami kaagad. Kabanata 215 Tilamisa. Si Alice ay nawala sa kanyang pag-iisip at hindi nahuli ang panawagan ng auctioneer. Excited na hinayla siya ni Zachary. Halika, Alice. Gusto kong kunan ng photographer ang malaking sandali na ito para sa atin. Nakatitig pa rin kay Marshall, nagtanong si Alice, What big moment? Nagulat si Zachary saglit. Sinabihan kami ng auction staff na magmadali kaming bumalik para sa proposal ceremony. 15 minutes lang kami, kaya kailangan na naming kumilos ng mabilis. Matapos mag-alinlangan, sa wakas ay tumango si Alice. Sige, alis na tayo. Pagpasok nila sa auction hall, nilapitan sila ni Liam. Congratulations to both of you. Balita ko may proposal ceremony mamaya, kaya pumunta ako para batiin ka. Si Alice, na hinahangaan ang matikas na ugali ni Liam, ay tuwang-tuwang sumagot, Salamat, Mr. Liam. Mangyaring siguraduhin pumunta sa aming kasal. Ngumiti ng matamis si Liam. Siyempre, pupunta ako dyan. Puno ng kagalakan, hinawakan ni Alice si Vera at sinabing, Vera, tulungan mo akong pumili ng damit. Alin sa tingin mo ang pinakamaganda? Sa pag-iisip sa naging reaksyon ni Alice noon, nag-atubiling sumunod si Vera. Pero nang makitang ikakasal na ang matalik niyang kaibigan, pumayag pa rin siya. Okay, Alice. I truly wish you the best. Let's go. Sa tulong ng staff, mabilis na nagpalit ng damit sina Zachary at Alice para sa photoshoot at tumungo sa stage. Ang seremonya ng panukala ay nagdala ng isang buhay na kapaligiran pabalik sa auction. Maraming kabataang panauhin ang nagtipon upang manood, sabik na makasama sa pagdiriwang. Si Liam ay nag-ayos ng mga kamera at nagdala ng iba't ibang props. Natouch sina Alice at Zachary sa pagiging thoughtful ni Liam. Ang pagmamasid sa magalang at mapagkumbaba na kilos ni Liam ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Alice. Zachary, napakabait ni Mr. Liam. Dapat matuto ka sa kanya. Tingnan mo kung paano niya dinadala ang sarili niya, he's the epitome of charm.
Kung ikukumpara kay Mr. Liam, ang iniisip ko pa lang si Marshall ay nasusuka na ako. Hindi kayang pantayan ng mga taong mabababang uri ang biyaya ng maharlika, kahit na ginugol niya ang pera ng ibang tao sa kalokohan. Look at Mr. Liam's kind. He even let the staff assist so much with our proposal. We need to stay on good terms with him. Tumango si Zachary. Don't worry, Alice. Kamag-anak ko si Mr. Liam, kaya magkakasundo tayo. Nakita ni Zachary ang paghanga sa mga mata ni Alice kay Liam, naisip ni Zachary na maaaring hindi niya alam ang darker side ni Liam. Nakilala niya si Liam bilang isang cold-blooded na tao na hindi magdadalawang isip na manakit ng iba. Ngunit itinago niya ito sa kanyang sarili, alam niyang hindi pa rin siya paniniwalaan ni Alice. Mula nang dumating si Liam sa Harmonfield, si Liam ay palaging tila isang mahinhin na ginoo, pino at magiliw sa lahat. Iilan lamang ang nakasaksi sa malupit at mapanlinlang na paraan ng kanyang pagkilos sa likod ng mga eksena. Binalaan na siya ng ina ni Zachary na huwag masyadong lumapit kay Liam, pero noong una, hindi niya ito sineseryoso. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, nagsimula siyang maunawaan na si Liam ay hindi lamang malupit siya ay tuso at walang awa. Hindi tulad ni Ryger, na lantarang brutal ngunit sumunod sa ilang mga prinsipyo, ang kalupitan ni Liam ay mapanlinlang at mapanloko. Nang bumalik si Liam, nilalayon niyang agawin ang mas maraming kapangyarihan sa loob ng Hamiltons. Ginamit niya ang Phoenix Vanguard para tanggalin ang lahat ng matatandang miyembro, kahit na itinulak ang kanyang ama na si Perry. Si Liam ay hindi maamo at mabait gaya ng ipinakita niya. Siya ay isang walang awa na mandaragit. Nang maayos na ang lahat, lumuhad si Zachary kay Alice para mag-propose. Sa sandaling iyon, nababalot siya ng gulat. Papakasalan ba niya ang isang ordinaryong lalaki tulad ni Zachary? Napatingin siya kay Liam at nakaramdam siya ng pag-aatubili. Napawi ang ngiti niya nang maisip niya kung gaano kaganda kung si Liam ang magpo-propose. Gaya ng sinabi ni Zachary, Alice, pakasalan mo ako. Ang tanging naiisip niya ay si Liam ang nag-propose. Ni hindi niya narinig ang proposal ni Zachary, nalilito sa pag-iisip kung ano ang ikakasal sa mayayamang Hamilton. Nang mapansin ni Zachary ang pagkagambala ni Alice, nakaramdam ng kaba si Zachary nang tumahimik ang silid. Mahigit 1 minuto, hindi siya sumagot. Sa sandaling iyon, ang tanging nakikita niya ay ang magiliw na ngiti ni Liam, at hindi niya namamalaya na bamulong, Mr. Liam. Pinutol siya ni Vera, tinulak siya. Alice, pinapa-propose ka ni Mr. Gill. Gulat na napalingon si Alice at nakita si Zachary sa kanyang harapan, may hawak na bulaklak at isang singsing na diamante. Marry me, Alice, ulit nito, nakikiusap sa kanya. Sa wakas ay bumalik sa realidad, at ubili na tinanggap ni Alice ang singsing at mga bulaklak, pinilit ang isang ngiti na nakakaramdam ng mapait. Sa loob-loob niya, kumirot ang puso niya. Ilang beses na niyang pinangarap ang proposal na ganito, pero ngayong nangyayari na ito, wala man lang siyang naramdamang saya. Si Alice ay dumaan sa mga galaw ng panukala na parang siya ay nasa isang panaginip, ang lahat ay parang malabo at surreal. Sa kabutihang palad, naging maayos ang seremonya, at napuno ng palakpakan at tagay ang auction hall. Sa gitna ng ingay at excitement, naramdaman ni Alice na naliligaw, na parabang naaanod sa isang malawak na karagatan. Napansin ni Zachary ang kanyang pagkagambala. Pagkatapos ng seremonya, bumantong hininga siya na parabang nakatapos siya ng isang gawain. Hinawakan niya ang kamay ni Alice at inakay siya patungo sa kanilang mga upuan, ngunit humiwalay ito at sinulyapan si Liam, na nahihiya na nagsabi, "Salamat, Mr. Liam." Liam responded graciously, "Wala lang. Magkamag-anak kami ni Zachary. Pamilya kami." Tiningnan niya silang dalawa at sinabing, "Let's work together as a team in the future." Sabik na tumango si Alice. "Yes, Mr. Liam. With your help, I believe we'll do even better." Hindi nagtagal, ang auction ay lumipat sa ikalawang kalahati. Ang unang item para sa bidding ay ang tilamisa. Ang item na iyon ang pangunahing dahilan kung bakit pumunta si Alice sa auction ngayon, dahil determinado siyang manalo dito.
Kailangan niyang ipakita sa kanyang lolo na nagmamalasakit siya, lalo na't nabanggit ni Calvin na maaaring pahabain ni Tilemisa ang kanyang buhay. Sa mas mahabang panahon, umaasa siyang matutulungan ng master na tinutukoy ni Calvin ang kanyang lolo. Kung masecure niya si Tilemisa, tiyak na pahahalagahan niya ang mga pagsisikap nito. Kung inilipat ng kanyang lolo ang lahat ng pagbabahagi ng Miller Group sa kanya bago pumasa, malapit na siyang mamuno sa buong kumpanya. Pagkatapos nito, hindi mahalaga kung gaano katagal siya nabubuhay. Mula sa kanyang natutunan kanina, ang pinakamataas na bid para sa Tilemisa sa mga nakaraang auction ay 100 milyon lamang. Ang bagay na ito ay mahalaga sa mga nangangailangan nito ngunit mahalagang walang halaga sa iba. Bukod pa rito, maaari lamang pahabain ng Tilemisa ang buhay ng 3 hanggang 6 na buwan. Iilan lang ang handang magbayad ng milyon-milyon para sa kaunting dagdag na oras. Dinala ni Alice ang kanyang ipon na 130 milyon, determinadong manalo sa bid para sa Tilemisa. Ang panimulang presyo ay itinakda sa 1 milyon, at sa sandaling ipahayag ito ng auctioneer, may agad na nagbid ng 5 milyon. Hulaan ni Alice na kahit isang nangangailangan nito ay magbibid lang ng hanggang 10 o 20 milyon. Sa kanyang sorpresa, sa loob ng 2 minuto, ang presyo ay tumaas sa 30 milyon. Nakakabigla iyon. Bakit kaya hinanap si Tilemisa ngayon? Sa takot na matalo, buong tapang siyang tumawag ng 50 milyon, sa pag-aakalang iyon ang makakasiguro nito. Ngunit muli, nagkamali siya. Pagkatapos ng kanyang bid, may mabilis na nagtaas nito sa 80 milyon. Nagulat si Alice. Hindi natuloy ang sitwasyon gaya ng inaasahan niya. Hindi kaya si Marshall ang nagtangka na sabotahe siya. Sinulyapan niya ito, ngunit nanatili silang tahimik, sina Daphne at Rita, na walang interes sa pagbid. Ang iba pang mga bidder ay pawang mula sa Zone 2. Kinagat ni Alice ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang bid sa 70 milyon, nakaramdam ng kaba. Noon lang, may tumawag ng 120 milyon. Nabalot siya ng gulat. Naubos na niya ang lahat ng kanyang pera 130 milyon. Kung hindi niya ito mapanalunan sa presyong iyon, wala na siyang anumang natitira para ipagpatuloy ang pagbid. Sa pagtingin kay Zachary, ipinaalam niya ang kanyang pangangailangan para sa tulong. Nauunawaan ang kanyang pagmamadali, nag-alinlangan siya bago ibigay sa kanya ang kanyang card. Alice, sige at matapang kang magbid. Para ito sa buhay ng lolo mo, at kahit anong halaga nito ay sulit. Nakaramdam ng higit na kumpiyansa sa halos 200 milyon na sumusuporta sa kanya, sumigaw si Alice, 130 milyon. Kung kaya niyang mapanalunan si Tilemisa sa halagang iyon, magiging perpekto ang lahat, hindi na kailangang gamitin ang mga pondo ni Zachary. Ngunit muli, nagkamali siya. Isang babaeng nasa 40s na mula sa Zone 2 ang nagtaas ng kanyang paddle. 150 milyon. Dahil sa pagkabigo, nagmura si Alice sa loob at agad na itinaas ang kanyang bid sa 180 milyon. Matagal na nanahimik ang bisita sa Zone 2 bago sumigaw ng 300 milyon. Napabuntong hininga ang buong audience. Pambihira para sa Tilemisa na umabot ng ganoon kataas na presyo. Natarante si Alice at napagtanto na kahit na sa pera ni Zachary, maaaring hindi siya sapat para manalo kay Tilemisa.